May nakakagulat daw na prediction about AI music. Guys, sa palagay ninyo, sa loob ng 5 taon, kailangan pa ba natin ng mga real singers or real musicians? So, ito yung tanong ngayon. Kaya na bang palitan ng AI music yung mga real musicians? And follow-up question, bakit may mga tao or listeners na ayaw o galit sa AI music? At aalamin din natin kung ano yung mga bagay na hindi pa kayang gawin or gayahin ng AI sa part ng mga real musicians. Hi guys! Kumusta kayo? Kung bago ka sa channel ko, ako si Cher at nagbibigay ako ng mga tips, advice, updates, tutorials para sa mga aspiring YouTuber. Okay, unang katanungan muna na pag-uusapan natin, saan ba o paano ba nagsimula yung AI music? Paano ba nangyari yun na bigla na lang ba nandyan yan sa iba't ibang mga platform? Diba? Kasi kung iisipin natin, noon kasi simpleng beats lang, diba? Nagsimula sa simpleng beats lang. Ngayon isipin mo, kaya niya nang gumawa ng vocals, lyrics, even buong kanta. Yung mga nagsasabi na unang sumabog o pumutok ito nung early 2020s. So pandemic time. Dahil sa tinatawag na generative AI, from that time, hanggang ngayon. Actually ngayon, mag-type ka nga lang ng create a cinematic rock song about the future humanity. For example, gano'n, di ba? Guys, ilang segundo lang, wala pang 1 minuto, may kanta ka na. Okay, next question mga ma'am sir. Ito diretsahan na. Kaya na bang palitan ng AI music yung mga real musicians ngayon? Yung mga real singers? Ito, based lang naman sa observation ko. Opinion ko lang to. May iba-iba naman tayong opinion. Pero sige, sasagutin natin. So kung yung tanong ay totoo bang kaya na ng AI gumawa ng kanta or buong kanta? Yes, 100%. Kayang-kaya na ng AI yan ngayon. So back to the question, kaya na bang palitan ng AI music yung role ng isang musician? The answer is no. Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Pero, kaya na nitong palitan yung ilang gawain ng mga real musicians. Na kung ginagawa ng mga real singers ng ilang araw, inaabot ng weeks, by the use of AI, minutes lang, kaya na niyang tapusin. Okay, ngayon naman, let's proceed sa prediction. No, sa prediction sa AI music. Prediction number 1, ito guys, based sa observation natin, mga napanood natin sa ibang mga creators at research na din. Prediction number 1, bago mag-2030. Ayan, bago mag-2030, ang susunod po na global music superstar, posibleng hindi na tao. Ito isipin natin na pwede nang mangyari na magkaroon ng AI singer na hindi tumatanda, hindi napapagod, hindi nagkakasakit, hindi nasasangkot sa kahit anong iskandal o iskandalo. At ito pa, kayang maglabas ng kanta araw-araw. At posible mga ma'am sir na milyon-milyong mga tao posibleng maging mga fans nito. Yun pa nga lang, di ba nakikita ninyo sa iba't ibang mga platform sa TikTok, dito sa YT, na AI music channels, check niyo yung mga views ng mga ina-upload nilang mga videos. I-check niyo yung mga ina-upload nila. Meron dyan, wala pang 1 linggo, malapit na mag 1 million views yung mga ina-upload nila ng mga AI music. Posibleng mangyari yun mga ma'am sir, di ba? At yung nakakagulat, pwedeng pagdating ng araw, no, wala nang pakialam yung mga tao kung AI ba yan or totoong tao yung kumanta. Basta maganda sa pandinig nila, maganda yung kanta. Wala nang pakialam yung tao dyan kung AI ba yan o hindi. Okay, pangalawang prediction na sinasabi ng ibang mga creators is sa loob ng 5 taon, karamihan ng mga background music na maririnig natin sa internet ay puro AI generated na. Yan yung pangalawang prediction na posible. Yes, posible talaga. Malaki yung chance na mangyari. By that time po pwedeng, di ba, yung mga background music sa YouTube, TikTok, podcast, mga advertisement sa games, puro AI music na. So, ayan. Ngayon naman, proceed naman tayo dito sa tanong na bakit may mga tao or listeners na galit or ayaw sa AI music? So, ayan, real talk lang to mga ma'am sir. Alam naman natin na hindi naman lahat is in favor sa AI or AI music. So, merong iilan talaga na hindi pabor or ayaw or galit sa AI or mga AI songs, AI generated music.
no, sa part ng mga musicians or mga real singers. Hindi natin masisisi, pakiramdam kasi ng ilang mga real musicians or singers ay ninanakaw yung mga songs nila. And yun kasi yung pakiramdam ng iba. Yung feeling na, di ba, ilang taon nila na kumuha sila ng experience para doon, na pinaghirapan nila. And then, biglang kokopyahin lang, nanakawin. So, ano pa, real talk, natatakot silang mawalan ng trabaho. And possible mangyari yan in the future. Puro AI na lang. Diba? Hindi malayong mangyari talaga yun, guys. 'Di ba? Imagine mo na lang, ano ka, songwriter. Tapos, imagine mo, merong AI na kayang gumawa ng 100 songs. 'Di ba? Sabihin natin 100 songs sa isang araw. Tapos ikaw, isang kanta nga lang, hindi mo matapos-tapos sa isang araw. And ano pa, may ilang mga listeners na ayaw sa AI music. Kasi yung kanilang comment, sinasabi nila na yung mga AI songs na yan is walang kaluluwa. 'Di ba? Walang emotions, walang feelings. Unlike sa mga real musicians talaga. Mga ilang mga music fans naman na nagsasabi na yung pinakamagandang music or pinakamagandang song ay nanggagaling doon sa may totoong karanasan. Means, doon sa totoong tao talaga. So, hindi ako may sabi niyan mga ma'am sir. So, based yan doon sa mga other people or listeners ng mga AI music na, alam mo yun, may honest review after nila mapakinggan yung mga songs na gawa ng AI. Iba kaya ayaw ng AI music or galit sa mga AI music kasi nga nakukonfuse, nahirapan, nalilito. Alin ba dito yung AI music, yung gawang AI? Alin ba dito yung yung totoo talagang singer yung kumanta? So, nakukonfuse. Ayun, dahil doon, kaya yung iba is inaayawan yung mga AI music. And lastly, sa totoo lang naman, di ba? Yung iba is inaayawan or galit sa AI music kasi natatakot sila sa, alam mo yun, magiging future na creativity na mangyayari if ever na magtuloy-tuloy nga talaga yung progress ng, alam mo, yung mga AI generated ngayon. Yung question sa isipan nila, di ba, kung kaya nang gumawa ng AI ng kanta, libro, mga larawan, ng mga videos. So, ano pa yung role ng tao? Di ba, sa paggawa ng mga yan? Kung lahat ng yan, kaya nang gawin ng AI. So, isa yun sa dahilan, no, natatakot sila sa hinaharap na pwedeng tuloy-tuloy na creativity na magawa ng AI. And next, to be fair naman din, ano naman yung mga bagay sa ngayon na hindi pa kayang gawin ng AI, hindi pa niya kayang gayahin, at yung mga real musicians or mga real singers pa din yung kayang gumawa ng mga bagay na to. No? Ano ang hindi pa kayang palitan ng AI? Number 1 na dyan, live performances. Walang AI na makakapalit sa pakiramdam ng concert. Hindi pa rin kayang palitan ng AI yung energy ng audience at performers. Next, number 2, fan connection. Yung hindi ka nagiging fan dahil lang sa kanta. Di ba? Aminin natin yan. Nagiging fan tayo. Nagiging fan ka dahil sa tao sa likod nito. Kapag nakikinig tayo ng mga, alam mo yun, kina Taylor Swift, kina Ed Sheeran o Olivia Rodrigo. Hindi lang musika yung sinusundan natin, di ba? Sinusundan natin yung kwento, yung personalidad at buhay ng artist. At isa yan sa mahirap at hindi kayang palitan ng AI music. Ano pa? Pangatlo, original human experiences. So, ang AI, alam naman natin, walang heartbreak yan. Childhood memories, wala. Failures, personal struggles pala. Unlike sa mga totoong singers, di ba? Pero, totoo naman, nakakagawa yung AI ng lyrics tungkol sa mga nabanggit ko. Pero, hindi nito nararanasan, di ba? Hindi niya na-experience yung mga yun, yung mga bagay na yun. Unlike sa mga totoong singers, di ba? Sila Taylor Swift. Kaya nga, mas lalo silang minamahal ng mga fans kasi, 'di ba? Kaya nga mas lalo din siyang sumikat kasi before, 'di ba, kung nasusubaybayan niyo si Taylor Swift, every heartbreak niya na nangyayari is, 'di ba, ginagawa niya kaagad ng kanta. At isa yan sa mga bagay na wala at hindi kayang palitan ng AI music, yung tinatawag na original human experiences. Pero isang bagay lang talaga yung sigurado nag-start na yung changes when it comes sa music ngayon. Mahirap man tanggapin for those na mga hindi in favor sa AI music, pero nasimula na, nandyan na yan, and ito na yung bagong generation ngayon, talagang
by the use of AI na guys. And lang natin na sundin yung policy, gawing tama para ayan, tumagal yung channel natin. If ever na yan yung talagang niche na papasukin mo dito sa platform, dito sa YouTube, ayan, yun lang yung ma-advise ko sa mga creators na nagsisimula pa lang and then gustong pasukin itong paggawa ng mga AI music. Ayan, be transparent kay YouTube when it comes sa mga AI tools na ginagamit natin. And merong setting, di ba, na nabanggit ko bago tayo mag-upload ng mga video natin. Ayan, gawin din natin yan para sa AI disclosure. No? Ayun lang guys, if you think na nakatulong, please like and subscribe at hitin nyo yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. I would like to say thank you din kay hashtag JJ Mix Mash. And meron na siyang 25.4k subscribers and 12k videos. Ayan, ma'am, thank you so much po sa pag-share ng blessings, sa pag-send ng super thanks. Ayan, thank you so much. God bless and more power din po sa inyong channel.